Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan, mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at siyempre po sa buong mundo. Ito ulit ang inyong kaibigan, Atty. Ed Saranay. Kumusta po kayo? Tayo po ulit ay marami tayong mga tatalakay mga kaibigan dahil maraming nangyayari sa politika sa ating bansa. It's very sudden dahil noong tayo po ay sumuporta sa UNITEAM, hindi ganyan ang ating ini-expect. Ang ini-expect natin dati magkaroon ng pagkakaisa upang isulong yung kapakanan ng ating bansa para yung atin pong mga OFW na hirap sa mga iba't ibang bansa ay magkaroon ng chance na umuwi sa ating bansa at doon na lamang mamuhay ng simple. So, ganon ang ating iniisip noong tayo ay sumuporta sa UNITEAM. Pero nakikita natin, kahit matindi yung pagsisikap ng ating Pangulong BBM, mukhang salungat yung ini-expect natin. So, ang pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay tungkol doon sa isinampang impeachment case laban kay BP Sara. Nais kong liwanagin, mga kababayan, na yung kaso ng impeachment na isinampa ngayon ay hindi galing sa grupo ni Pangulong Marcos. Ang impeachment complaint ay isinampa nung pangatlong grupo. Yung tinatawag ko pong mga kababayan, yung tinatawag ko pong grupo ng Democrat. Pagka sinabi ko pong grupo ng Democrat, nandyan po yung mga liberal, nandyan yung mga miyembro ng Liberal Party, nandyan yung Akbayan, nandyan yung Bayan Muna, at yung mga iba't ibang grupo na nakikiisa sa kanila. So, gusto ko lang linawin. At doon nanggaling, mga kaibigan, yung complaint for impeachment. So, ibig sabihin, dahil itong complaint for impeachment ay formal nang tinanggap ng House of Representatives, kaya obligado, kailangan aksyonan ito ng House of Representatives. So, ang tanong natin dito, ano mangyayari dito sa impeachment complaint na ito? Mai-impeach ba si BP Sara? Magkakaroon ba ng articles of impeachment? At yung articles of impeachment na yan ay aakyat ba sa Senado? So ako, mga kaibigan, since the start, mini-maintain ko ang stand ko dito, imposible yung impeachment ni BP Sara. Yun ang stand ko at yun ang mini-maintain ko hanggang sa ngayon. Kasi, alam ninyo mga kaibigan kung bakit. Dahil as long as the president, will not support any attempt for impeachment, imposibleng mangyari. So it is the president who can make and unmake the impeachment of Vice President Sara. Di ba? Pero narinig naman natin yung pronouncement ng ating pong Pangulo na hindi niya sinusuportahan ang anumang uri ng impeachment. Dahil ang sabi niya, sinabi pa nga niya na BP Sara is not that so important. Di ba? At sinabi niya na kung magkakaroon ng impeachment, matatali yung kamay ng House of Representatives, matatali yung kamay yung Senado, at ito ay hindi makabubuti sa ating bansa. So kung paninindigan, mga kababayan, mga kaibigan, ng ating Pangulo yung kanyang pronouncement na tutol siya sa anumang uri ng impeachment laban kay BP Sara, imposible at hindi mangyayari ito, di ba? So alam naman ninyo, ang ating House of Representatives, na yan ang kaukulang departamento ng ating pamahalaan, na aakto dyan sa reklamo na yan, nakikipag-cooperate at nakikipagkaisa sa executive department. Pinakikinggan nila at nirerespeto nila yung panawagan ng Pangulo na sana walang impeachment na mangyayari.
di ba? Kasi merong mga nagsasabi na ito ay taktika ng Pangulo upang patalsikin si VP Sara at ilagay si Speaker Romualdez bilang Vice Presidente. Di ba? Actually, mga kaibigan, valid yung mga ganong observation. Di ba? Valid yung ganong observation dahil sa atin pong saligang batas, kasi kung nagkaroon ng vacancy yung Office of the Vice President, actually it will be the President to nominate the Vice President with the confirmation or approval of the Congress, of the House of Representatives and the Senate, voting separately. Di ba? So, ibig sabihin, posible yon. Kaya lang, politically, hindi makabubuti kay Pangulong BBM yon. Hindi ho makakabuti kasi alam ninyo, ang mga tao, sensitive yan sa ganyan. Nagagamit ka ng kapangyarihan to perpetrate yourself in power. Hindi ho yan gusto ng ating mga tao. So I doubt kung ganun nga ang plano ng ating Pangulo. Di ba? Kasi alam niyo si Speaker Romualdez, ito sa opinion ko lang, hindi siya destined to be president. He's not destined to be president. Mabigat dalhin si Speaker Romualdez. At makikita ninyo mga kaibigan sa kasaysayan ng House of Representatives since the time of Speaker Mitra, alam naman ninyo si Speaker Mitra nung araw, napakalakas ang kanyang makinarya. Di ba? Pero hindi siya nanalo kay Pangulong Ramos. Ganon din si Speaker Di Venecia. Wala ka nang hihilingin sa lakas ng kanyang makinarya. Di ba? Pero natalo siya kay Pangulong Erap. So, sa nakikita ko, politically, hindi wise na ganon ang magiging taktika ng Pangulo na gagamitin nila yung mga legal na proseso para iluklok si Speaker Romualdez. So, nakikita ko, hindi advisable na gagawin yon ng ating Pangulo. So, pangatlo, kung gugustuhin kasi kung titignan natin yung komposisyon ng Senado ngayon, mukhang dehado kung sakali yung impeachment ni VP Sara dahil malapit sa kalahati yung mga miyembro ng Senado na tutol. Di ba? Natutol sa impeachment. Kasi andyan yung grupo nila Senator Bato, di ba? Si Bongo, si Senator Bongo, si Senator Robin Padilla. Tapos dadagdagan mo si Senator Amy Marcos, yung mag-inang Villar. Andyan si Jingo Estrada, andyan si Bong Revilla. At malamang pati si Senator Tolentino, hindi rin tutol din yan. So, ibig sabihin, kung titignan mo, yung kabuang komposisyon ng Senado, mahihirapang pumasok. Mahihirapang makonvict si Vice President Sara. Wala? Pero, ang sinasabi ko, kung yan ay gugustuhin ng ating Pangulo talaga na makonvict sa Senado si Vice President Sara, pwedeng mangyari. Di ba? Kasi nangyari na yan nung nakarang impeachment. Yung impeachment ni Chief Justice Corona, natandaan ba ninyo mga kaibigan yung impeachment ni Justice Corona? Di ba? Ang sabi nila noon, mahihirapan na lumusot sa Senado yung impeachment ni Chief Justice Corona. Di ba? Dahil may maraming mga senador na nakikitaan ng pagtutol nung araw. Pero at the end, kumilos si dating Pangulong Pinoy, nag-end up lamang sa 3 yung tutol sa impeachment ni Justice Corona. Ito nga si dating Senador Bongbong Marcos, si dating Senador Miriam Defensor Santiago, at si dating Senador Joker Arroyo lamang ang tanging tumutol, di ba? Doon sa impeachment ni Chief Justice Corona. So yung ibang senador na tutol o nangingiming bumoto sa impeachment, bumoto. Pero ano kapalit, di ba? Lantaran sa mga balita
na umulan ng milyong-milyong pera during that time, di ba? Sila andyan yung mga ibang senador na tumanggap ng 100 million worth of project. Merong tumanggap ng 100 million, merong tumanggap ng 80 million, merong tumanggap ng 50 million. At yan ay dinisclose ni Senator Bong Revilla. Nung siya ay malapit nang magkaroon ng warrant of arrest, nagkaroon siya ng privilege speech sa Senado at ibinulgar niya yung ginawang panggagapang ng Pinoy administration sa kanila para masiguro lang yung impeachment ni Justice Corona. So ibig sabihin, pwedeng brasuhin ng kasalukuyang administrasyon na makonvict si BP Sara kung gugustuhin nila. Kaya lang, ako ay nananalig, mga kababayan, mga kaibigan, na hindi gagawin ng atin pong Pangulo yung nangyari doon sa impeachment ni Chief Justice Corona. 'Di ba? Kasi alam niyo mga kababayan, nakakalungkot na napaka-iksi ang 6 na taon, 'di ba? Yun ang sinasabi, naiintindihan ko yung nararamdaman ng ating Pangulo na napaka-iksi yung 6 na taon upang tayo ay magkaroon ng mga ganitong uri ng bangayan, 'di ba? Kaya nga umiiwas siya. Laging cool, laging accommodating, laging pagkakaisa ang kanyang sinasabi. Kasi napakahirap sa isang bansa na laging nagbabangayan ang mga political leaders natin. Napakaiksi yung 6 na taon. Di ba? Bakit hindi natin respetuhin yung mandato ng tao? Di ba? Yung mandato ng tao, nagkaroon ng mandato noong 2022, iniluklok natin sa kapangyarihan yung Pangulo at pangalawang Pangulo. At napakaiksi yung 6 na taon para gugulin ng pamahalaan yung kanyang oras at resources sa ganitong walang kwentang gawain. Di ba? Kaya tayo mga kababayan, hindi tayo dapat na-amuse. Tama yung sinabi ni dating Senator Ping Lacson. Di ba? Ang sinabi niya, dapat ang ating mamamayan ay hindi natutuwa. We should not be amused of these political developments. Yun ang sabi ni dating Senator Ping Lacson. Dahil ang sabi niya, ginaya pa niya yung quote ni Lee Kuan Yew ng Singapore na sa dalawang ilipanting nag-uumpugan ang nahihirapan yung grass, yung damo. Tama, di ba? Habang nag-uumpugan yung ating mga political leaders, ang kawawa yung taong bayan. Di ba mga kababayan? Kaya dapat hindi tayo natutuwa dito sa mga ganitong usapin. Dahil ang nagsasuffer dito, tayo mismo na mga Pilipino. Di ba? Kaya sana, ipanalangin natin na yung ating pong Pangulo manindigan sa kanyang pronouncement na hindi niya susuportahan ang anumang impeachment laban kay BP Sara. At yun pong grupo ng mga Democrat, hindi po natin naman sila pwedeng sisihin dahil meron po silang mga dahilan, no? Dahil meron silang mga dahilan kung bakit nila i-file yan. Pero ang sinasabi ko lang mga kababayan, dapat ang unang atupagin natin, ang dapat atupagin ay yung expectation ng mamamayang Pilipino nung iniluklok nila si Pangulong BBM at saka si BP Sara. Di ba? So hindi masama na tayo ay maghangad ng reconciliation. Hindi masama na ipanawagan natin kay dating Pangulong Duterte na tumigil na siya. Tumigil na siya dahil siya actually ang umpisa ng kaguluhan ito. Di ba? Siya ang nag-umpisa sa kaguluhan na ito. Kaya ipanawagan natin na itiklop na niya ang kanyang bunganga at pabayaan at respetuhin ang mandato
ng mamamayang Pilipino na bumoto noong 2022. Itigil nyo na, Mr. President, former President. Itigil nyo na po yung inyong panggugulo dahil yung inyo pong panliligalig sa ating bansa ay hindi palatandaan na tayo ay nagmamahal sa atin pong bansa. So bilang Pilipino, nananawagan tayo kay dating Pangulong Digong na itigil na po ninyo yung inyong personal na interes na agawin yung kapangyarihan. Respetuhin po natin yung mandato ng milyong-milyong Pilipino noong 2022. Nirespeto ng kasalukuyang Pangulo yung inyong panunungkulan bilang Pangulo ng ating bansa. Pero kaya dapat ganun din ang ibigay natin. Bigyan natin ng respeto, bigyan natin ng yung Pangulo ngayon ng pagkakataon upang maisulong yung kabutihan ng ating bansa. So yun lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po.